Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Jen Guillermo para sa DevCom Class 206. Samahan niyo po ako sa araw na ito para talakayin ang mahalagang issues tungkol sa ating bayan, tungkol sa ating kalusugan at tungkol sa teknolohiya. Ang Pilipinas ay isang napakayamang bansa. Mayaman po tayo sa natural resources. At tahanan po ang Pilipinas ng iba't ibang uri ng hayop. At kaakibat po nito ay ang mga iba't ibang uri rin ng sakit na maaari natin makita sa kanila at maaaring makaapekto o makahawa sa ating mga tao. Ngayong hapon po ito, makakasama natin upang talakayin ang mga sakit sa aso, lalo na yung mga nakakahawa sa tao. Ang dalawa po sa respetadong eksperto sa larangang ito. Walang iba po kundi si Drs. Adi at Dr. Warren Baticados, pareho pong veterinaryo na nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa mga sakit sa aso. Magandang hapon, Doc Abby at Doc Warren. Magandang hapon naman. Good afternoon, Jen. Unang katanungan po, ano po yung mga bago o makabagong teknolohiya na ginagawa o ginagamit natin para ma-detect ang iba't ibang uri ng sakit sa aso? Well, sa panahon pong ito, ay gumagamit po tayo ng tinatawag nating molecular diagnostic system, no? Well, to simplify that, ang ibig sabihin niya na DNA-based platform ng mga diagnostic system. Kung kayo ay nanonood, no, ng mga series tulad ng CSI, Opo. di ba, kung saan meron silang ginagawa mga laboratory na mga procedures, wala rin pinagkaiba, no, yung kanyang aming pong ginagawa. Diba, yung mga ganyang klaseng proseso, kung wari, no, yung sa tuklas, whether ito ba ay talagang tatay ni ganito, or tatay ni ganyan, or anak ni ganito, or anak ni kung sino man, okay, ay dyan sa pamamagitan na pagsuri ng DNA. Dito, sa aming ginagawa, ay sinusuri namin yung mga hayop kung anong klaseng organismo yung nag-cause ng sakit, no? Sa pamamagitan ng pag-examine ng kanilang DNA. Ano-ano na po ba yung mga sakit na nagamitan nyo ng ganitong klaseng approach? Tama po, di ba? Molecular approach o molecular technology? Marami na rin, no? So sa mga large animals, meron kaming ginamitan sa anaplasmosis. Meron ding babesiosis. And well, sa mga small animals, meron din kami nung hepatocytosis, saka latest namin ehrlichiosis. Sa mga sakit na ito, maaari niyo po bang ipamahagi o ipaliwanag ang isa man lamang sa ating mga tagapakinig? Oo, maaari naman. Siguro doon na tayo dun sa pinaka-latest namin na ginagawa. Ito yung ehrlichiosis. Ehrlichiosis po. Oo. Ang sakit na ito ay gawa or cause ng isang blood parasite or isang parasite na nasa dugo. Ang tawag dun sa parasite na yan ay Ehrlichia. At ang Ehrlichia ay isang itong parasite na ito ay actually nag-transmit ng garapata. Ano po yung sintomas naman na makikita natin sa ating mga alagang aso para masabi natin infected na ito ng bacteriang Ehrlichia? Marami siyang iba-ibang klaseng mga senyales sa aso. For example, makikitaan mo yung aso na nanghihina siya, tapos meron siyang, besides sa nanghihina, ayaw kumain. Yung kahit na alam mo na gusto yung aso, bigyan mo yun sa kanya. Hindi ayaw niya kainin. Tapos, nilalagnat. Para malaman mo na nilalagnat yung aso, mararamdaman mo yun pag hinawakan mo siya.
mainit yung aso. Pero make sure na hindi nag-exercise yung aso, kaya siya mainit. Yun yung mga symptoms. Actually, sabi ko nga maraming symptoms kasi depende yun sa stage ng sakit. Pag tinatawag, yung isang stage ay yung tinatawag na acute stage. Acute stage. Oo, yung acute stage. Pag acute stage, yun yung mga senyalis na usually nakita, yung nabanggit ko lang. Meron din yung isang stage ay tinatawag na subclinical stage. Pag subclinical stage, actually wala kang makikita na senyalis ng sakit. Hindi mo siya makikita. Malalaman mo lang na may sakit yung aso pag dinala mo siya sa veterinaryo, tapos makikita nila medyo mababa yung red blood cell or meron siyang anemia. Yung huling phase ng sakit ay tinatawag na terminal stage or chronic. Ito rin yung tinatawag na end stage. Pag nandito na tayo sa stage na ito sa aso, napakalala na nang makikita ng mga senyales. Tapos, besides doon, meron pa siyang pagdudugo sa iba't ibang parte ng katawan na makikita mo lumalabas sa aso na alam mo naman na hindi siya sinaksak or binaril pero ang dinidugo ng aso. Ito po bang sakit na to ay nakamamatay ba? Oo, actually nakakamatay siya, lalo na pag nandun na siya dun sa tinatawag na chronic stage. Kasi bumababa lahat ng cells sa katawan, including nga yung red blood cell, kaya nagiging anemic. Tapos yung white blood cells, na alam naman natin, kahit sa tao, ito yung mga cells na importante para sa immune system ng tao. Pagdating sa ehrlichia, mababa na rin yun. So, tapos, yung huli, yung tinatawag na platelets, bumabagsak din yun. Kaya makitaan mo ng tumudugo. Kung gusto mong ihalin tulad siya sa sakit ng tao, yun yung dengue. Di ba pag sinabi na may dengue, dinudugo yung mga tao may dengue, saka namamatay sila. Merong hemorrhage. Oo, hemorrhage. That's the medical term. Hemorrhage. So pag may hemorrhage, definitely delikado na yun. Ano po ba yung pwede namin gawin para maiwasan itong sakit na to? Pag nakitaan yung aso ng mga senyales na sa tingin mo ay dahil dito sa sakit na ito, maganda talaga na dalhin mo siya kaagad sa veterinaryo. So, pagdating dun sa hospital or sa clinic ng vet, ang gagawin ng veterinaryo dyan ay, of course, i-examine siya, titingnan yung dugo kung talagang bumaba, base dun sa mga sinabi mo nakita mo sa kanya. I-correlate nila yun. Tapos, merong test na gagawin, medyo mahal, pero Worth it naman. oo, worth it naman kasi Tama po. yun ay talagang para dun sa sakit. Nasa Pilipinas siya, tinatawag nila ELISA, isa siyang kit na kukuha ng dugo dun sa aso, tapos ilalagay dun sa test kit. Mapuproduce yun ng line, at tinatawag na band. Yung line na yun, pag nakita mo siya nag-produce dun sa isang positive na column, ibig sabihin nandun yung or maaaring yun talaga yung sakit ng aso. Parang sa pregnancy test kit, nag-produce ka ng positive na line pag positive na nandun yung bata. So, importante po yung ELISA kit na yon para malaman kung infected ba ang mga hayop Oo, ng important. ehrlichiosis. Oo. Bakit nyo nga po pala napiling pag-aralan ang sakit na ehrlichiosis? Magandang tanong yan. No? Bakit nga ba? Well, sa amin kasi nga pagsusuri, no? Yung sa Pilipinas, kapag pumunta ka sa field, tapos kung nakamit ka ng ibang veterinarians, sa mga clinics, may mga friends kami, mga owners na they would always tell us na itong asong ito, infected ito ng ehrlichia, o kinamatayan kasi dahil sa ehrlichia. So, those are actually anecdotal reports. Yun yung tawag namin. Bakit? Kasi wala naman talaga silang proof na may pakita kahit man lang dun sa blood smear examination. No? Well, which is only 50% sensitive. So, yun nga, in terms dun sa molecular methods, ngayon pa lang kasi nag-take off kasi yung yan eh. Yung technology na yan. At hindi pa talaga ako nakaabot dun sa mga clinics.
Although ngayon, meron na kaming kung nakita na meron ng mga maliliit, no? Yung mga handheld na mga PCR gadgets. So, napag-isipan namin noon na there is a need to establish talaga yung scientific data at saka information with regards sa sakit na ito. Kasi minsan, treat ng treat, hindi naman pala, para sa gano'n, no? Tama, sir. Kaya siguro yung iba namamatay kasi tinreat ng para sa ehrlichia, iba pala yung sakit. Okay, so, I think that's one, no? Yung sa mga considerations namin.